Isa na namang napakagandang araw mga kadiskarte, mga kasinong, welcome po dito sa ating bagong video. And sa video na ito, nag-deliver po yung team namin at nag-install ng complete set Sinong Rice Mill Machine sa Barangay San Felipe, Tantangan, South Cotabato. Makikita nyo po dito yung kanilang connection, yung wirings, yung layout, talagang pinaghandaan ni sir. At ito na nga ho, actually bago po nag-order si sir, ilang buwan po, inayos na ito at pina-ready niya na. And then hanggang dumating na siya dito sa Pilipinas, ayan, ready na po at na-deliver na rin po namin yung machine sa kanila sa Barangay San Felipe, Tantangan, South Cotabato. At yung team namin pumunta din and then nag-install, nag-demo at nag-train ng mga tao. Actually, during installation, ituturo po sa inyo lahat how to operate, paano po mag-maintenance, paano po mag-troubleshoot, paano magpalit ng mga consumable spare parts dito, at paano mag-alaga. Marami po tayong dapat i-consider habang tayo ay nagpapa-install ng Sinong Rice Mill Machine. Una po, kailangan nating ihanda yung kuryente natin, yung paglalagyan, building. Sa kuryente naman, dapat po to 20 volts ang supply ng kuryente para hindi na po kailangan ng 3-phase transformer. Actually, single phase lang po ito. Makikita nyo po dito, yung usok na yon, hindi po yan sa I don't know kung ano po yung usok na yon. Hindi po ito masyadong maalikabok, pero nakadepende po kasi sa klase ng palay. Alright? Yun, merong hose palabas, labasan po yun ng ipa. Meron pong elevator, local made palay cleaner. Ang purpose po ng local made palay cleaner ay siniseparate nito yung mga malalak na bato, yung mga dumi, yung mga dahon-dahon, yung mga straws, at yung mga tulyapis, yung mga palay na walang laman. Okay? And then iakyat yan ng elevator natin. Guys, i-inform ko lang kayo kahit local made itong palay cleaner natin at saka elevator, ang electric motor niyan ay made in Korea din po. Pero yung siyempre ang Sinong Rice Mill Machine ay originated talaga, original po na made in South Korea. Brand new po ito. Okay? So, ayan na nga, pasok dito sa Sinong natin, malinis na po yung palay. And then, makikita nyo po dito yung impeller. Okay? Impeller at saka blower. Yan. Binalata na po yan. Binabalata ng impeller. And then, siniseparate yung ipa. And then, yung good palay na po, iakyat na po ng elevator dito sa ating sifter. Ayan. Siniseparate din po yung mga dumi, yung mga ipa. Ayan ho. Yung mga dumi na hindi dapat kasama sa bigas. At ito naman po yung ating polishing level control or polishing level control. Alright. Meron po itong built-in na elevator at built-in na destoner. At meron din po broken rice separator. Yun. Dahil testing pa lang po ito, siyempre meron po calibration, kinakalibrate po ng technician natin hanggang makuha sa tamang timpla. Ayan, timpla. Ano ba ibig sabihin? Tinitimplahan ba tong palay natin? Hindi. Meron po talagang mga technique yan. Ituturo po yan ng technician natin paano tayo makapag-produce ng good quality na bigas. Ayan. Kahit brown rice, black rice, red rice, pwede po dito. Walang pinipili. Basta palay po. Ayan. So, ayan na po. Siniseparate ng local made palay cleaner and then akyat dito sa elevator, iakyat niya dito sa machine natin. Okay? Sa mga interested po pala na bumili ng Sinong Rice Mill Machine, order na po kayo. Nagde-deliver po tayo kahit saan sa Pilipinas Luzon, Visayas at Mindanao. Meron lang po delivery fee. Pero yung installation libre na po. Pupunta po yung technician sa inyo, mag-airplane po kahit nasa Mindanao kayo. Lahat yan ay gastos ng company po namin. Yung airplane, pamasahe ng technician ay gastos po ng company. Hindi na po kayo kailangan gumastos para sa technician dahil spend na po yan ng company ng Veroserve Corporation or VS Agricultural Machineries. Ayan ho, napakaganda yung bigas. At dapat po bago po isalang yung palay, dapat na ibilad ng maayos. Dapat nasa 14% and below yung moisture content ng palay para iwas durog. Kahit maganda yung machine natin, impeller type po siya, pero dapat na ibilad ng maayos yung palay para lessen yung broken. Pero safe naman po yung machine natin dahil meron itong impeller or gumagamit tayo ng urethane para maiwasan ang pagkadurog ng bigas. Order na po kayo, tawag lang po kayo at pwede nyo po ako i-add friend sa Facebook. Ayan po yung Facebook account ko, Ayan Arcas Canillas. Mas maganda kung sa Messenger tayo mag-usap para may send ko sa inyo ang complete details. Masend ko sa inyo yung video at saka pictures at instructions at mga requirements. Yun na nga,
Order na po kayo. Maraming salamat po. Siya nga pala, ang capacity ng machine na ito ay nasa 300 to 350 kilograms per hour. Equivalent po sa 6 hanggang 7 sakong palay bawat oras. Sa isang araw ay kaya po niya mag-mill ng 60 to 80 kavans. Ang isang kavans equivalent po yan sa isang sako or 50 kilograms. Yan po ang 1 kavan. 50 kilograms na palay. Yun po, napakaganda po yung bigas natin dito. At sa lahat naman po na gusto pero humahanap ng malalaking capacity, ang machine na ito ay hindi po para sa inyo. Ang machine na ito ay para lang po sa gustong magsimula or gustong magkaroon ng extra na machine. Kahit meron na po kayong malalaking machine, kung gusto nyo ma-cater yung pangmaliitan na mga client ninyo na gustong magpapamil, kahit kalahating sako, isang sako ay pwede dito. Hindi po siya ganun kalakas at hindi po siya ganun kabilis yung capacity ng machine natin ha. Baka hanapan nyo ako na malaki na machine. Ito po ay Shinong rice mill machine. Maliit lang po siya at ang space na makonsume nito ay nasa 5 meters by 4 meters lang po. At ang kuryente naman po ay 3.5 kilowatts lang or equivalent meron po na electric motor na naka-built in dito. 5.1 horsepower lang po lahat kasama po yung sa elevator at palay cleaner. Hindi po siya ganun kagasto sa kuryente. Tipid lang po siya. Kaya maganda po ito pang simula. Kaya sinasabi ko po dito dahil marami pong nagme-message sa akin na gusto nila pero gusto nila yung malakas, mabilis. At yung iba gusto nila yung mabilis talaga, malaki yung at marami yung labas ng bigas. Nakadepende po tayo doon sa capacity at nakasystem po at yung nakadesign sa kanya. Kasi kung gusto nyo yung pangmalakihan, pangmalakasan, kailangan na po yan ng 3-phase transformer. Magastos po yun sa kuryente. 3-phase transformer. At ito, single phase lang, hindi na kailangan ng 3-phase transformer kaya tipid sa kuryente. Yun po talaga ang nakadesign sa kanya. Kaya ito po, ang machine ito ay para lang po sa gustong gusto talaga magkaroon ng kahit maliit lang po siya, hindi siya ganun kabilis, hindi siya ganun kalakas, basta maganda ang quality ng bigas, wala ng mga bato-bato, wala ng mga broken rice. Yun po, malinis, makinis po yung bigas. Pwede brown rice, pwede black rice at red rice. Ayan, maraming salamat po.